Mga kapartner, alamin natin ang pinakabagong update sa pangangampanya ng mga tumatakbong senador ngayong nalalapit na eleksyon. Narito si Carlo de la Peña para sa buong detalye. Apat-na-put-anim na araw na lang bago ang inaabangang halalan sa Mayo 12. Kaya't mas pinaiigting ng mga kandidato ang kanilang pangangampanya. Walang tigil ang kanilang pag-iikot. Mula sa malalayong baryo hanggang sa mataong lungsod, sinisikap nilang maabot ang bawat Pilipino upang iparating ang kanilang mga plataporma at adhikain. Sa bawat kaway, pakikipagkamay at pagharap sa taong bayan, hangad nilang makuha ang tiwala at suporta ng publiko. Lahat ng estratehiya ginagamit, mula sa matinding door-to-door campaigns hanggang sa malalaking rally upang tiyakin na sila ang pipiliin sa darating na halalan. Narito ang pinakabagong kaganapan sa patuloy na pag-iikot ng mga kandidato sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin sa Quezon City kung saan maagang nag-ikot si Attorney Raul Lambino. Nasa Quezon City Regional Trial Court naman si Marval Buena para harapin ang kanyang kinakaharap na mga kaso dahil sa pakikipaglaban sa kanilang kabuhayan. Nakadaupang palad naman ni Willie Revillame ang mga taga Caloocan City kasama si Senator Bongo. Nakiisa si Senator Francis Tolentino sa Taguig Women's Month Caravan. Tinalakay naman ni Senator Amy Marcos ang timeline ng nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa isang pulong balitaan sa Senado. Nag-ikot naman sa Occidental Mindoro si Kiko Panghilinan. Nakausap ni Bam Aquino ang iba't ibang sektor sa Cubao, Quezon City nitong Miyerkules. Si Ariel Querubin nakaharap ang ilang newly licensed criminologists sa naturang lungsod. Nakaharap naman ni Bonifacio Busita ang mga mangingisda sa Dagupan City, Pangasinan. Ibinahagi naman ni Senator Pia Cayetano ang kanyang naging pagbisita sa Borongan, Eastern Samar, kung saan inilatag nito ang kanyang mga advokasya. Nasa Malaybalay City, Bukidnon naman si Attorney Angelo de Alban. Sa Tabuk City, Kalinga, nangampanya si Rodante Marcoleta. Tinalakay naman ni Attorney Vic Rodriguez ang aksyon ng mga overseas Filipino workers na Zero Remittance Week para kondinahin ang ginawa kay dating Pangulong Duterte. At yan ang pinakahuling update sa nagpapatuloy na campaign period para sa darating na halalan sa Mayo. Patuloy nating bantayan ang bawat galaw, plataporma at paninindigan ng mga kandidato para mas maging matalino at mapanuri tayo sa pagpili ng ating susunod na mga senador. Para sa mas marami pang updates, manatiling nakatutok dito lamang sa SMNI News. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Carlo de la Peña, SMNI News.